Ibinabago sa motorista sa Metro Manila ang mastak sa traffic at maipit sa malausad pagong nadaloy ng sasakyan. Ako, ang bagal. Paano mabagal, ma'am? Kagaya niya, no? Gabi na, hindi pa ako nakakasakay. Palala po yung traffic sa atin ngayon eh. Lahat na po ng oras meron ng traffic. Wala nang araw yatang oras na hindi traffic maliban sa madaling araw. Si Daisy, araw-araw sinusong ang traffic pauwi sa Montalban, Rizal, galing sa trabaho sa Quezon City. 2 oras daw ang binubuno niya. Matindi. Pag yung papuntang Litik pa Montalban, inaabot ako ng alas 11. Pagka nagkakasalubong na yung truck at saka hindi na talaga umuusad. Marami pang dahilan kung bakit traffic, tulad ng mga ginagawang kalsada at linya ng tren. Pero isa ding dahilan, pagdami ng sasakyan. Sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, nito lamang Agosto, 39,115 na bagong commercial vehicles ang nadagdag sa mga kalsada sa bansa. Kasama dyan ang kotse, SUV, truck at bus. Mula January ngayong taon hanggang August, umabot na sa 304,765 na units ng private vehicles ang nabenta at nagamit na sa kalsada. 10.3% na mas mataas kaysa sa 276,215 noong nakaraang taon sa parehong mga buwan. Ramdam daw ng MMDA ang numerong ito sa Metro Manila. Sa datos po ng LTO, 80,000 na vehicles po ang nadadagdag sa atin kada buwan. Kasama po dyan yung mga motor, bus, truck, at 40% po niyan ay rehistrado sa Metro Manila. So dito po yan nakabase. Kung sasama mo siguro pati yung mga nasa karatig probinsya na from time to time ay lumalabas at pumapasok at lumalabas sa Metro Manila, siguro abot yan ng 50%. Sa huling datos nga raw nila noong 2023, nasa 3.6 million na sasakyan ang umiikot sa Metro Manila kada araw. Ginagawa po natin ay naghahanap pa po tayo ng mga alternatibong daan o ruta para po yung ating mga kababayan ay may options. Panawagan ng MMDA na gumamit ng mabuhay lanes para makabawas sa traffic. Madalas din na nirereklamo ngayon bukod sa EDSA ay ang traffic sa Commonwealth Avenue. May mga tinitignan naman na raw silang solusyon. Kasama dyan yung paglalagay ng bus lane. Nag-usap kami ng Traffic Engineering Center natin. Ngayong linggo po ito, tinututukan nila yung Commonwealth. Ang isa sa mga inaaral ay maglagay po ng tunnel mula Commonwealth para diretso na sa East Avenue at sa Quezon Avenue. 10,000 sasakyan daw ang dumaraan sa Commonwealth pa Quezon Avenue. 8,000 naman ang pa East Avenue. Ang suwestyon, ilalatag daw ng MMDA sa QCLGU, DPWH at DOTR. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.